Simple lang yun sa akin, yung mga, ito katulad niya. Hello po, ayan, meron tayo siyang kasama dito, si sister, ayan. Ang mostly mga in-interview ko mga OFW, bilang nandito sa Hong Kong, ano yung mga encouragement mo sa mga OFW natin? Magtrabaho ng maayos at saka magtiyaga para marami silang kasi ako 30 years na ako sa isang amo lang. Wow! Imagine 30 years sa isang amo. Kailangan ang lahat ng gusto ng amo sundin. Sakay ka lang kung anong gusto, magkatalo kayo, magkaintindihan talaga kayo. Ayan, so bibigyan po kayo ng advice. Ano pa po yung mga advice mo para maka 30 years yung isang amo lang ha? Yung advice ko lang sa mga baguhan na dumating, magtsaga kayo. Kami noon, wala kayong cellphone. Alam mo, noong panahon namin, pila pa kami doon sa bus 13, gumagamit kami ng card, tapos sulat. Ngayon, maswerte ang mga dumarating kasi nakikita niyo ang pamilya niyo, pero tiisin niyo yan para sa future ng pamilya at mga anak. Ganun lang. So, anong year ka dumating dito? 1995. Oh, 1985 na dito na. 1995? Yes. Uy, ako 1987. So, 1995. Alam mo, nung una ko dito, lahat ng 30 ng kalendaryo, may bilog, uuwi na ako kasi nakukonsin ako. Kasi wala pang mga cellphone nun, landin ang uso nun eh. So, pagkatapos, pag na-receive ko na naman ang salary ko, bibilugan ko naman yung susunod na buwan sa kalendaryo. Tingnan mo, almost 30 years so, na. ano pong ilang years, ilang month? Kunyari, pagbago sila, mga ilang month yung adjustment? Ang tatlong buwan, probationary. Lahat ng gusto ng amo, basta nandyan ang amo, gawin nyo. Kunwari, napakasipag nyo. Pagtalikod ng amo, umupo kayo. Kung walang pahinga, kunwari doon sa may kusina, magluhod-luhod kayo doon, kunwari nililinis nyo, pero ipikit yung mata nyo doon sa loob ng kabinet. Ganyan ang ginagawa ko ng una. O pahinga, o kaya pumasok ka lagi sa kubeta. Kunwari, iihi ka, doon kahit 5 minutes, 3 minutes, pahinga mo. Kasi yung iba sinasabi nila wala daw silang pahinga. Nasa diskarte yun. Pag wala kayong pagkain, hindi lahat idepende natin sa amo. Kahit na may food allowance na nakalagay din sa kontrata natin, hindi kayo magdepende doon. Kung anong gusto nyo, bumili kayo. Huwag gutumin ang sarili. Huwag gutumin ang sarili kasi wala kang lakas. Tama. O paano mo magagawa yung trabaho kung wala kang lakas? Hindi, pag noodles ang pinapakain sa'yo, pag pumunta ka ng palengke, bumili ka ng pagkain mo. Okay. Yeah. Hindi po pwedeng hindi mo bawasan yung sarili mong sweldo kasi huwag mo idepende, katulad yung iba, sabi wala daw silang kape. Bumili ka ng kape, mura lang, $2 lang. $2 na sa may Indonesian shop. Yeah. Tapos tinapay, bumili ka ng tinapay, $8 lang, ilang piraso na yun. Kailangan madiskarte, no? Madiskarte. Ako kasi kahit libre ako sa amo ko ng lahat-lahat. Shampoo, lahat-lahat. Pati cutex yan, tingnan mo 30 years na yan Mayroon pa yan. Pero bumibili ako ng gusto ko. Yes. Kasi shampoo, lotion, lahat yan, lahat. Everything libre. Pero wag mo idepende. Kasi kung anong gusto mo kasi tayo, Pilipino tayo, hindi tayo Chinese. Diba? Yung iba kasi, mahirap i-adjust pag bagong dating. Pero kailangan lang yung talagang no guts, no glory. Kung gusto mong mag-asenso at gusto mong tumagal sa trabaho, kailangan sumakay ka kung anong gusto ng amo. Pag sinabi ng amo mo, huwag kang mag-holiday kasi kailangan kita. Mayroong mga aplikante talaga na nakikipag-argue kasi holiday daw nila. No! Nandito ka sa Hong Kong, kailangan mong sumunod kasi may adjustment. Mayroon kaming mga aplikante na professional sila, iginigi talaga nilang professional sila. Ang sagot ng amo, I don't need a professional in my house. I need a kumyan to rub my toilet. Tama. O, di ba? Kung professional ka, wag kang pumunta ng Hong Kong kung hindi mo pwedeng iwan yun sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Kasi hindi ka mag-aasenso kasi laging nakalagay sa utak mo, professional ka, hindi ka pwedeng utusan. Okay, so yan po, nakita nyo ayan. Kasi sister, naka 30 years, isang amo lang. Ang dami ko nang napatapos, meron akong bahay. Yes. Meron ako 78,000 na long service kay amo. Ma-hold up kita. Pero for 30 years, ba't hindi pa po kayo nagpo-forgot? Kasi nawala na yung, namatayan ako ng asawa. Actually, tapos na lahat yung mga pinaaral ko, 8 sila. Tapos na, mission. Wala akong anak.
Tapos namatay yung asawa Walang asawa, ko. walang anak. Pero... Ayaw akong bitawan ni amo ko. Halos yung hininga nila yata na sa akin. Kasi parang pamilya ka na nila, kaya Oo, kaya sabi niya, nahirapan na naman sila kumuha ng bago kasi adjustment. Ganon din tayo ng mga katulong, mag-a-adjust tayo. Kaya yung iba, ewan ko, kunting hirap lang. Samantala kami noon, ako lahat halos, pati sapatos ng amo ko, gusto kong i-shine yan para makita nila napakasipag ng katulong. Hindi niya alam, pagtalikod nila, nakaupo ako, nagbabasa ng pocketbooks. Yan, bistado. Yes, kasi Ako naman, kasi learn. Oo, ano na yan, kumbaga sa experience yan na ganyan. Kasi kung gusto nyo, may pangarap kayo, ano ninyo, diskartihan ninyo ang trabaho. Pag nandyan si amo ko, lahat yan, ginaganon ko, sabi ni amo ko, stop! Oo, akala na suprasiba. Kasi sabi niya yung paint, matatanggal na, hindi niya alam. Pag nandyan lang siya, ginaganon ko, yun style. Stylean nyo kasi hindi lahat ng bagay. Aanuhin ninyo yung, pag nandyan yung amo at inuutos, sundin nyo. Ako nire-retouch ko yung paggabi. Kasi mahigpit si amo kong lalaki, ginaganon Mahigpit niya pa yun. yung amo niya, pero nakatisa ng 30 years. Inaano 30 niya, years, ha? yes, Oo. pinapiano niya yung mga gamit namin sa Nagpapiano pa yung bahay. amo, ha? Ang ginagawa ko sa umaga, maglilinis ako. Pagdating ng hapon, magre-retouch ako. Pero nung nagre-retouch ako, yung ginaganon ko yung kung may alikabok, pag may punasan ulit. Pero pag nung tumagal na ako ng isang taon, alam mo ang ginagawa ko nung tumagal ako ng isang taon, kasi tiwala na sila sa akin. Trusted na sila. Ginaganon ko muna yun sa hapon, tapos pag kunti lang, ginaganon ko, hinihipan ko. Ihipan mo na lang. Hinihipan ko na lang, style. Kaya mo tumagal ako kasi akala nila ni amo ko talaga napakasipag. Hindi niya alam pag nandyan sila talagang wala akong pahinga kunwari. Pero pag talikod, nakaupo ako niya, magbabasa ako, nakadalawang libro ako ng pocketbooks. Hindi pa Alam uso. naman ng mga amo yun. Dati pocketbooks lang. Buti, walang camera. Paano yung mga bahay na may camera? Kasi yung ibang katulong may camera ang bahay. Kahit may camera, mas maganda yung may camera. Kasi yung kaibigan ko, naliligo siya pati sa kubeta, mayroong camera, nagpapayong. Grabe naman. Nung huli, nagpayong na siya. Pati CR may camera, bawal yun. Ang anak ko, kasi sabi namin maglalagay kami ng CCTV kahit maliit lang ang bahay. Siya ang number 1 na ayaw na ayaw. Oo, kasi Parang bawal kung yun. bakit? Kasi ano siya, human rights advocate. Tama. Kasi nga, tama yun. Parang walang privacy na talaga, di ba? Kaya hindi, ang advice ko naman sa kanila, pag Sa mga mayroon may silang- camera, paano? pag sa may mga camera, pwede kahit may camera niya, pwede kayo makapalusot ng pagkain sa ref o kayo sa ano. Ang ginagawa namin yan sa pamangkin ni amo ko, tinatakpan namin yung camera muna kung may gusto kang gawin. Kasi di ba may camera yan na umiikot ng ganun. Ang ginagawa namin, tinatakpan namin yan, sabi ng lola. Lola Hindi pa pag yun, ha? tinakpan yun, malalaman maano ng amo na tinatakpan mo ba? Hindi pa kapag Hindi, kunwari may tinakip ka dyan na nagpupunas sa kunwari. Tapos okay. sabi ng lola, take out the food. Oh, sabi ng lola, yun nanay yun ng pamangkin ni amo, asawa ng pamangkin ni amo. Kasi maraming stock doon sa cabinet. Style lang yun kasi hindi naman sa lahat ng bagay nakatutok ang camera sa'yo eh. So ayan na, alam niyo na style pag sa camera, minsan tatakpan niyo na. O kaya pag nandun yung camera, doon kayo. Oo. Eh, walong ang kamera ng kaibigan namin. Walo, Nakakapag-steal pa siya ng pagkain sa rep kasi Nagugutom. gaganon siya daw sa rep tapos ng kamera iikot. Pag naglihis ang kamera, dudukot siya kaagad ng ilabas. Diskarte Ayan. mga Diskarte. mga ka-OFW, diskarte para tumagal ka sa trabaho. Para magkaroon Tsaka ng isang kailangan laging nasa utak natin hindi tayo professional kasi hindi tayo magpupunta ng Hong Kong kung professional tayo kasi ang amo hindi yan ina-acknowledge kung ano man ang natapos Tama. natin. Bakit tinukuha namin? Kaya dapat So dapat sundin. Oo, kasi ako nung nagtatrabaho ako sa Maynila sa ospital tapos nung sumakay ako ng eroplano, sabi ko kalimutan ko kung sino ako, kung ano ako, kung anong trabaho ko. Kasi Kung professional ka sa Pilipinas, pagdating mo dito sa professional tayo. Hindi pagdating mo ng Hong Kong, professional kang katulong. Kaya nga sabi ng mga staff namin sa ospital, sabi niya, Lord, ang dami mong ini-x-ray dyan ngayon. Oo, kubita, sandok, mga kawali, mga ini-x-ray ko. Kaya positive thinker lang tayo, di ba? Yes. Paano pag Sunday naman, paano mo ini-spend yung holiday mo? Pag Sunday, advice ko naman sa mga bagong dating, dapat maging masinop kayo sa sweldo nyo. Kasi hindi habang buhay. Okay, kontrata lang kasi ang punta natin dito. So, ang sweldo Maggastos ninyo, ng gastos. o magastos ang gastos. At saka,
number one, ang pamilya natin, kailangan ma-educate ninyo na hindi lahat ng bagay madaling kukunin, madaling bilhin. Kasi pinaghirapan natin, paliwanag nyo rin sa mga anak ninyo, sa mga kapatid, magulang na mahirap ang trabaho natin. So, bawat sintimon na pinapadala mo, pahalagahan nila. Kasi ako, 8 ang pinatapos ko. May bahay ako malaking. Wow, tingnan mo, nakapagtapos. Kasi, tinenesyo nila taga nag-aral sila mabuti para makapagtapos. Yes, 8 ang pinatapos ko, 5 ang seaman. Wow. Isang kapitan ng ngayon. So, mami, uwi ka na. Pero sabi ko, malakas pa ako at gusto ko pa ng amin. Habang gusto ka pa. Oo, habang gusto pa. Pensionada ako, pero I'm still in Hong Kong. Diba? Kasi wag kang umasa sa pamilya mo sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ng mga inchik dito na Pilipina is stupid. The salary, send in the Philippines, and then later on, go back in Philippines. No money. Nothing. No yung. Kaya Diba? dapat mag-iipon po. Talaga number 1, mag-iipon para Kasi sa ako sarili. naranasan ko rin yun. Huwag Marami akong pera. Lahat ng pamangkin ko, anak, lahat, hospital, nagkasakit. Nung dumating ang time na namatayan ako ng asawa, nagkasakit magulang ko, wala ni isang tumulong. Kasi wala naman sila eh. So ang ano dyan, ang point dyan, kailangan talaga natin mag-savings. Tama. Savings talaga, kasi huwag mong iasa kahit may tinatapos ka, huwag mong iasa doon sa tinulungan mo. Kasi magkakaroon siya ng sariling Pamilya. Wala na, lalo pag nakapag-asawa siya ng mahigpit, o di hindi, mahigpit na yun, hindi na, Iba kasi yung partner. kahit sabihin mo pang anak mo yun, o kahit gaano kadami ang anak, ang turo ko lang yun, huwag maging sobra sa pagbibigay sa anak, yung konting bagay lang na bago May spoiled. bago yung cellphone ng kaklase ko, ako lang ang luma. Huwag. Kasi wala pa siyang trabaho, hindi pa pwede yung ganun. Kasi kung manghingi lang naman siya sa iyo ng pang-load at saka pang internet, huwag na. Para matuto silang magsikap at mangarap. Nung college kami, ang sinasabi sa akin ng professor namin, dapat ang ibigay ninyo sa magulang ninyo is college degree, hindi marriage degree. So kami nag-aral kami mabuti. Alam mo ba ang baon namin, ang baon ko noon bagoong isda, tapos okra. Wow. Pero ang pinapasukan ko eskwelahan is very exclusive school sa amin. Pinakasikat na eskwelahan kasi dollars ang halaga. Pero wala naman yun. Ano bang pakialam nila dyan kung kumakain ka ng daing o kaya tuyo o ano dyan. Bago ang importante, mayroong kang tinapos. Ayan. Ayan, marami po tayo natutunan kay sister. So, ano po yung pag sa mga OFW na nadidepress o nai-stress? Ang depression, kasi ako nung namatay ang asawa ko, nagkaroon ako ng depression. Grabe, first time ko naranasan. Pero, kapit ka kay Lord, kailangan mo magkaroon ka ng friend na nakakaunawa sa sitwasyon mo. Talk to them, especially sa pamilya. Ako ilang beses, kung saan ako, nagpa-counseling ako sa El Shaddai, nagpa-counseling ako sa Pari, nagpa-counseling ako kung sino-sinong pastor, hanggang sa Iglesia ni Cristo, nagpa-counseling ako. Doon ko na rin inilabas ko lahat ang sama ng loob ko, lahat yun. Yung parang bang nabawasan yung... Alam mo, gusto ko magpasagasa dito noon. Nung nagkaroon ako ng depression, ganun pala yun. Yung pag tumitingin ka sa isang bagay, walang halaga yan, lahat yan parang blanco. O depressed ka. Tapos ayaw ko yung nakakarinig ako ng music for 3 years. Talagang consistent talaga yun na ayaw ko marinig ng music. Tapos pag nakakita ako ng mga Pilipinang masayang-masaya sila, tumutulo yung luha ko. Sabi ko, bakit sila? Bakit Lord? Kasi depressed ka nga. Tsaka nagkaroon ako ng galit sa kay Lord. Totoo yan talaga. Sinasabi ko yun sa mga pastor na galit ako kay Lord kasi sa dami kong nagawang kabutihan at saka napakabait kong tita, napakabait kong anak. Tapos bakit hindi na lang yung mga nagwa-one-side dito sa Hong Kong ang binigyan nila ng problema? Pero sabi naman ng pastor sa akin at ng pare, kaya ka ginanya ni Lord kasi alam niya kaya mo dalhin. So iyon ang pinanghahawakan ko na siguro talaga kaya ko talaga to kasi hindi niya naman yan ibigay sa iyo ang problema pag hindi mo kakayanin. Tingnan mo, namatay asawa ko, na-hospital papa ko, namatay. Isang buwan lang ako nakabalik, namatay naman ang mama ko. Labas sa hospital, in and out. Napakarami kong pera pero naubos lahat yun. Sa doktor? Sa doktor, oo. At saka sa mga gasto, siyempre ako lang ang breadwinner dahil lahat ng kapatid ko, hindi pa nakasakay kasi yung mga pinaaral ko eh. Pag-graduate pa lang.
yan sa amin. Parang hindi mapaniwalaan na nakatayo ka rin ako. Sa dami ng mga pagsubok. Tsaka yung advice ko sa mga OFW na bagong dating, kung sino man ang tumulong sa inyo na makarating kayo ng Hong Kong, treasure it. Don't turn your back sa taong tumulong sa inyo. Huwag nyo kakalimutan kasi ang utang na loob hindi yan nababayaran ng pera. So, thank you po sa mga maraming sharing na nagawa ninyo. Marami pa po si Pwede pa po. Sige, tuloy niya. Sa susunod, to be continued. Thank you. Ate Panoy Pinanenchik, Dr. Tandaan nyo yan na kailangan bumili kayo sa sarili ng pagkain. Huwag depende sa alam nyo, ang nakalagay dyan sa kontrata na salary natin at saka yung food allowance, hindi yan sinusunod ng incheck. Mayroon kasing mga Pilipina naka-base kayo dyan, pero actually hindi yan sinusunod. Kaya dapat maging Dapat maging ano kayo din, yung common sense na lang natin yung practical kayo kasi pag nagugutom kayo, magkakasakit kayo kung hindi kayo lalabas ng pera. Alam mo, maraming mga OFW ngayon nagkakaroon sila ng sakit eh. Iba nagkaka-cancer, Kasi nagkaka-TV lang kaya. nila ang sarili nila. So, hindi natin alam ang dahilan. Pero ang importante, huwag mong tipirin ang sarili ninyo. Huwag kayo magpagutom. Oo, huwag kayo magpagutom. Talagang maraming mga Pilipina dito pag pumunta ka ng palengke, ate, gutom na gutom ako. Bakit may ako may sweldo ka, di ba bumili ka? Kahit marami naman tinitinda-tinda dyan na kahit tinapay lang dyan. Meron ako isang kaibigan na pag nakakasalubong kasi sa palengke, kumakain siya ng yung isang set ng kanin na may ulam. Sabi ko, bakit kumakain ka dito? Ako daw pagkain. Ate, noodles ang pagkain ko sa bahay, kaya kailangan ko kumain ng kanin sa labas. O, sabi niya kasi hindi naman ibibigay yung food allowance. Alam niyo kung ibibigay sa atin ang food allowance, mas lalo tayo hindi makakakain ng matino. Kasi magluluto ka pa, ibisi ka sa pagluluto at paglilinis ng bahay ng amo mo. Kung magluluto ka, kasama na dun sa amo mo kung hindi ka food allowance. At saka bawal sa iyo na magluto ka doon. Magluto ka sa loob ng bahay ni amo kasi food allowance siya, gagamit ka rin daw ng kuryente. So bawal yun, bibili ka sa labas. Kung malayo yung bilihan, di maglalakad ka pa, gutom na gutom ka na. Di ba? Ganyan lang ang ano natin dito, ang buhay sa Hong Kong. Hindi ka magtatagal dito kung iniisip mo yung kasosyalan na naiwan mo sa Pilipinas, dapat dito, kahit ano ka pa, kung mayaman ka, huwag ka na lang pumunta ng Hong Kong. Kasi dito, lahat katulong. Walang professional dito, lahat yan pantay-pantay, walang opisina, katulong lahat ng trabaho dito. Yan lang ang ma-advise ko sa inyo. Yung pagdating ninyo, iwasan nyo rin pala yung panay tawag at panay ng mga pamilya nyo sa inyo. Kasi yung cellphone kasi, naano kayo yung nadidistract. Kasi nakikita nyo na nga, oras-oras gusto pa ng asawa. Sabihin mo sa asawa mo, huwag ka na lang paalisin kung ganyan lang naman na maya-maya gusto ka niyang makausap. Kailangan may oras. Kailangan may oras. At saka, sabihin nyo rin sa mga pamilya ninyo, pag may mga anak kayo, kunting lagnat ng anak, huwag na ipaalam sa inyo, dalhin na lang sa doktor. Mag-worry pa yung nandito eh. Oo, kasi mga aplikante namin ganyan. Ma'am, ganyan. Wala sa sitwasyon. Ma'am, uwi na lang ako, ganito. Hopefully na mayroon kayong nakuhang lesson sa mga sinasabi ko. So, thank you. See you next time. Thank you, sister. Sige. Hanggang dito na lang po, this is Ate Panoy Pinanenchik ko. Don't forget to subscribe my YouTube channel. At thank you po, Sister Lorna, sa inyong magandang sharing sa lahat lalo sa mga OFW. Yes. And congratulations, 30 years na po siya at hindi pa siya nagpo-form doon. Iwasan yung mag-boyfriend ng may asawa sa Hong Kong. Ala, may additional pa. Oo, may pahabol pa. Ayan. Kasi lahat mga kaibigan ko, yung mga Hong Kong drivers dito, tag-5 ang asawa, mga dalaga. Yes! Nagagawa yung mga lalaki, no? Pag-aagawa na huwag kayong ganyan. Ayan, may pahabol. Kayo mga lalaki dito sa Hong Kong naman, huwag kayo masyado mga lalaki dito sa Hong Kong, regards pala din sa mga drivers, sa Hong Kong Drivers Association. Lahat tayo noon, magkasama tayo sa asosasyon ng buong Hong Kong. Sige po, thank you po. Next time to be continued. Okay. Thank you, bye-bye. Bye-bye.